Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Araw-araw, tunay-tunaladang pagkain ang tinatapon nating mga Pilipino. At araw-araw, milyong-milyong ding Pilipino ang ginugutom. Alam ba ninyo kung ano ang kinakain nila? Napagtanto niyo na ba kung saan napupunta ang mga tira-tirang pagkain mula sa mga fast food restaurant? Kung sa palagay niyo na natapon na ang mga ito, kayo ay nagkakamali. May mga tao na patuloy na namumuhay sa basura ng iba. Ngunit, pagkain lamang na basura ang kinukuha nila. Sila ang mga taong nabubuhay sa pagpag. Ang mga basurang itinatapon ng iba ay ang pagkain bumubuhay sa kanila. Gabi pa lamang ay abala na ang mga tao sa pagbubukod ng mga tira-tirang pagkain mula sa mga fast food restaurant. Pinagbubukod nila ang mga mapapakinabangan pa mula sa mga di mapapakinabangan. Narito kami ngayon sa Barangay 105 upang maghagilap ng impormasyon na may kinalaman sa pagpag. Ang lugar na ito ay isang tambakan ng basura o mas kilala sa tawag na Smoky Mountain. Ito umano ay pinamumugaran ng mga residente na tumatangkilik sa pagpag. Isa sa kanila si Dodong na simula pagkabata ay kumakain ng pagpag. Ang pagpag kasi yan, sa gabi hinahakot yan, tapos pinadala sa pilian. Masarap kasi yan pag ano. Parang naka-ano ng mga kain. So paano siya ginagawa? Hindi. Inaano mo yun, yung gasan tapos ginigisa. Kailan ka ba nagsimula kumain ng pagpag? Kapag na, maliit pa lang ako eh. Yung smoky na nakita nyo ron, doon pa lang ako. Kumakain ako. Hindi naman siya galing sa ano. Parang ano lang, kasi hindi na pwede talaga namin kainin yan pagka inaabutan ng kinabukasan ako din eh. Mayaman kasi maselan yung sigmura eh. Siguro sanayan lang. Sanayan lang talaga. Sanayan lang. Kuya, may pamilya na kayo? Meron. Kumakain din sila nun? Kumakain din ng pagpag. Pagka yung ako talaga magluluto, pero pagka alam kong binibili lang sa ano, hindi ko pinapakain. Bali gumagawa din talaga kayo? Niluluto nyo rin? Pero hindi yung talagang yung bagsaan sa amin bumibili lang ako ng ilaw tapos ako na nabili. Hindi po kayo nag-aalala sa anak nyo, baka po magkasakit? Hindi naman. Kasi malay nyo yung kumain ng leftover food. May sakit din. Pero tingin ko sa mga anak ko, ano naman kasi, kompleto sa bakuna yun. So based on experience, wala pa talaga nagkakataon? Wala pa. Walang mga pagsabi kung ilang Pilipino ang kumakain ng pagpag. Hindi ito yung tipo ng paksa na pinag-uukulan ng pansin ng gobyerno. Pero, habang tumatagal, maraming Pilipino ang umaasa sa basura ng iba. Dito po kami ngayon sa Manila Doctors upang hingin ang panayam ng isang dietary expert. Ano nga ba ang pagpag? Biologically, it is still food. It's just that it has already been beyond the holding time or beyond dun sa expiry or best before na yung kumbaga yung quality niya, it's not comparable to that you saw or you see being sold talaga on the market. Bakit kumakain yung mga tao ng pagpag? It's somehow a manifestation of the society that we have in kasi the poverty threshold is most of the people, although it's for the middle class, they can afford to buy food. Unfortunately, some of the Filipinos in the metropolis, hindi naman ganun kataas yung nila, yung kinikita. It's just a daily basic wage. Malinis nga ba yung pagpag kahit dumaan na ito sa madaming proseso? No. Basically, yung pagpag,
physical cleansing lang siya. But the risk of getting the contamination is high for those napagpag na food. Una, ang inaano lang naman nila dyan is yung kapag maamoy, kung ano yung maamoy, tinatanggal lang nila. Ano-ano ba ang mga sakit na nakukuha sa pagkain ng pagpag? Basically, the early manifestation of food contamination is diarrhea. So, syempre, paano ka mamamatay sa diarrhea? It's more of dehydration. Pangalawa, so yung mga acute manifestation niya, the diarrhea, lalagnatin ka, and then susuka ka. Yan, that is the early manifestation ng sakit. But on the long, when you probe deeper into it, you'll get botulism. So you also have salmonella. And yung mga microbiome yun, those are deadly enough to kill a person. May sustansya bang nakukuha dito sa pagkain ng pagpag? Meron. Definitely meron pa rin. But, would you risk yourself na makakuha pa rin ng sustansya nito kung yung kapalit naman nun is yung sakit na makukuha mo din in return? Kasi basically, you would still get yung carbohydrates, yung protein, yung fat na content niyan, which basically serves as energy and yung nutrients na kailangan ng body. Even yung mga essential vitamins and minerals, nandun pa rin naman. It's just that you also have to consider your safety. Nutritious nga siya. Kaya lang, safe ba siyang kainin? So yun din kasi yung kailangan yung sa alang-alang, or you have to consider kapag kakain kayo. It's not just it's nutritious, but you also have to consider, is it also safe to consume? Kung titignan, parang sakit lang ito ng mga mayayamang bansa. Pero, sakit din natin ito sa Pilipinas. Marami sa mga basura natin ay galing sa lamesa. Pumunta ka lamang sa mga food court at naroon ang ebidensya. Patuloy dumarami ang pamilyang Pilipino ang nagsasabing nakararanas sila ng gutom. Isa na dito ang pamilya ni Dodong sa mahigit 3.4 milyong Pilipino na nagugutom ayon sa survey ng Social Weather Station noong 2010. Sa bilang na ito, nakakabahala ang pagtaas ng overall hunger rate ng bansa. Mula 14.7% noong Setyembre, tumaas ito ng 18.3% noong Nobyembre ang sa Luzon. 15% o 2.8 milyong Pilipino ang kabilang sa moderate hunger o paminsan-minsang nagugutom. Sa tambakan ko din nakilala si Rosemary, 7 taon gulang na nasa grade 3 at nabubuhay sa pagpag. Ano yung pagpag? Parang saan kinukuha yun? Hindi mo alam. Ha? Hindi ka ba natatakot kumain nun? Masarap yun? Pag kinakain mo, hindi ka nagkakasakit? Hindi sumasakit yung ulo mo o kaya yung tiyan mo? Pero matagal ka nang kumakain nun? Bukas, panibagong hamon na naman daw kung paano itatawid ang panibagong araw. Malaking hamon para sa panibagong administrasyon na patunayan ang sinasabi nilang pagbabago, pagmatagalan at konkretong programa ang kailangan upang tugunan ang kumakalam na sikmura ng maraming Pilipino. Kung iisipin nyo, maswerte pa rin tayo dahil may kakayahan tayong bumili ng mga pagkain gusto natin. Huwag sana nating ipagsawalang bahala ang pagkain dahil maraming tao ang nagugutom. Sabi nga ni Ma'am May, hindi sapat na kumain lamang upang magkaroon ng laman ng sikmura. Kailangan din natin isaalang-alang ang nutrisyong kailangan ng ating pangangatawan. Sabihin ang pagkain ng pagpag isang nakakasulasok na bagay, pero kailangan din natin alalahanin na marami ang umaasa sa pagkain ng pagpag. Nagkaroon lamang ng pagpag hindi dahil sa walang makain ng mga tao, kundi pinipilit lamang sila ng kahirapan upang gawin ito. Ang pagpag ay pagkain kilala para sa mga mahihirap. Ito ay mga nalikom na tira-tira mula sa mga pagkain hindi nauubos na tinapon na. Hindi naman masama ang pagkain ito, dahil ang sustansya at nutrisyon ay naroon pa rin. Subalit, ang kapahamakang maring madulot nito ay hindi maiiwasan. Nariyan ang iba't ibang sakit na maring nating makuha na nanggaling na rin sa previous na kumain na ito.
Oo nga, at napakarami pa ang problemang kinakaharap ng bansang Pilipinas. Nariyan ang terorismo, nariyan ang korupsyon, at kamakailan nga ay pinoproblema rin natin ang impeachment ni Corona. Napakarami na ang Pangulo at administrasyon ang nagdaan. Ngunit habang tumatagal, lalo ring lumalayo at lumalaki ang agwat ng mga mayayaman at mga mahihirap. Ito ay isa sa mga problemang nariyan lamang ngunit hindi natin pinagtutuunan ng pansin. Balat na candy, basag na bote, upos ng yosi, tulog na karne, lasik ng mami, tulong ng kotse, subo ng baby, panis na putahe, balat ng sibuyas, putol na sando, lata ng sabina, puto ng manok, nag-iisang chinela, agiw alikabok, manibera ng bak, bisa na. Tinapon na. Hindi naman masama. Oo nga, at napakarami pang